Walang pahi-pahinga, pre. Galing Thailand, ha? Ano nakalagay dyan? Ano, basahin mo. Kasama pala kita. Kasama pala kita. Ikaw, hindi ka kasama eh. Basahin mo. Ano nakasulat? Ano nakasulat? Hindi ko mabasa eh. Basahin mo! Future menus. Nasa baba. Basahin mo. Bangkok 20. Yo! Galing kami sa Bangkok, Thailand, pare. Pinapunta kami ng Nor, di ba? Hindi. Sinalipad! Hindi, ano? Ginising muna ako ng Nor, tapos pinalipad kami ng Nor. Ligo ka. Eh, pagkagising mo, lipad agad. Tama. Pinaligo ng Nor, pinagsipilyo. At para nga to sa Future Menus 2025, pare. Ito yung event na pinuntahan namin noon sa Netherlands, pare. Sa Rotterdam, di ba? Napakagandang event. Kaya excited na excited ako nung sinabi ng Nor sa akin na, Ninong Ray, pupunta kang Pupunta ka. Bangkok. Bangkok. Yan. Kaya excited na excited ako, di ba? Ninong Ray, pupunta ka ng Bangkok. So alam nyo na kung ano yung ginawa namin doon. Pero Jero, magpasok nga muna dito ng konting Thailand vlog. Sir, tutok ka ng tutok ka. Eh, trabaho to eh. Trabaho ba to? Oo. Saan pa tayo pupunta? Ay, hindi mo ba alam? Hindi. Akala ko mag-food trip lang tayo. Oo. Saan? Sa Thailand. So kakarating lang namin at isang dahilan kung ba't kami nandito ngayon. Bukod syempre, trabaho natin sa Nor. Birthday din kasi ng anak ko, first birthday. Tapos nakakatuwa dito sa hotel, sa Somerset, naglagay sila ng insulation. May pa-cake pa, pre. Oo, di ba? So ngayon, gutom na gutom kami. Ang huli kong kinain, pre, ano pa? Yung pagkain sa aeroplano. So nagugutom na uli kami, pare. So hanap tayo ng makakainan dito malapit sa area. Binasan tayo? Tayuman? Sukumbit. Okay. Mapakla. Mapakla siya. Hindi ko binigyan ng instructions eh. Wala kahit anong instructions eh. Fried rice, okay. Thank you. Maanghang daw to. Kasi naman yung crab bit nila, pre. Yung mga ginagamit ni J-Pie, oh. Yung mga ganyan. Oh. Ang lamig. Hindi ako nag-brain freeze. Ano naman tayong brain eh. Mga ngipin ko ng hilo lahat, pre. Wow, science of aging. Gusto mo signs of unemployment? Oh no, I'm just joking, sir. Ay! Rolling ka na pala, pre. Oh, hoy! Sir, nagbibig... Ay! Kilala kita. Alvin? Pre. Teka nga, talikod ka nga. Si Alvin nga. Nag-dinner ka na ba? Hindi pa nga eh. Sabay ka na sa amin. Ay, Sakto. Kasi birthday ng anak ko ngayon. Kasi pupunta ako, mamimili ako sana eh. Dito sa mga to, sa mga Meridian Cruise. Yeah, tapos kakain daw kami sa barko. Hello po, hello po, hello po, hello po. So yun, sana masarap yung pagkain, pre. So samahan nyo na lang kami sa loob. Ninong Ray po, magandang gabi po. Hi! Ito po mamaya, maganda ba? Hi! Yeah. To you, happy birthday. Ang lupit, pare. Thank you, thank you, thank you, thank you, tita. Thank you. Oy! Sims familiar ko sir. Galing na ito. Ano to? Parang mahabang store ng sesto. Kung napanood mo, nakaraan, hindi ko na kailangan ipaliwanag sa'yo, pero hindi naman lahat kayo nakapanood. So ipapaliwanag ko pa rin. Ang Future Menus 2025, siguro for the lack of better term, ina-anticipate nila yung food trends or yung existing ng food trends na pinapaliwanag nila sa mga business owners para gamitin nila. So kung ikaw ay nagpaplanong magnegosyo sa pagkain or kung ikaw ay meron ng pagkain negosyo para sa itong video na to, pare. Noong nakaraan, meron tayong 7 trends. 7 ba yun o 8? Hindi ko maalala nun sa Netherlands eh. Ang dami na. Tapos hindi lahat applicable sa Pilipinas. At ang trabaho ko nun para sa inyo ay i-translate yun para sa lingwahe natin mga Pilipino. Ngayon, ito ay ginawa sa Southeast Asia rin. So medyo mas malapit-lapit sa atin ng konti, plus 4 lang yung trends, di ba? So ganito gagawin natin ngayon. I-discuss natin about isang trend, tapos rekta luto na agad. Pero bago yan, Jerome, ilagay mo muna ang ating Thailand Future Menus vlog, pare. Boom!
andito na tayo sa Thailand, pare, at nandito tayo sa, eto, pre, pakita mo. Unilever Food Solutions Future Menus, pare, dito sa Samyan Mitra Town. Di ko alam kung tama yung basa ko doon, so pakicorrect na lang kami sa comment. So, eto na yung event, pare, at medyo meron na akong nakikita mga kakilala ko. Tara. Actually, una ko pala nakita yung buffet. Okay lang ba kumain muna? Bago pa tayo makakakilala. Ayan na, ito na yung mga kakilala natin, pare. Okay naman, okay naman. Yan! Ted, tara, picture tayo. Hello po, nice to meet you from the Philippines, Thank you. Ayun! Classmate, kamusta? Chef RB Manabat, di ba? At residente na ng Thailand to eh. Ako medyo. Mayat-maya nasa Thailand to eh, di ba? Medyo. Kailan ka pa dito? Nung isang gabi pa. Nung isang gabi pa. Oo, marami na akong nakain. Hello po! Kita, yung ko yung ID ko na, andyan na siya. may premonition. Hello po. Tapos papasok pa lang kami dito, i-welcome dapat kami. Kaso sa likod kami dumaan, pre. Medyo nauna namin nakita yung pagkain. So ngayon, eto na yung tamang daan. Pwede kang gagawa ka music video dito. Ay, Chef. Kasama din natin sa sa Amsterdam to noon, di ba? Ngayon dito naman. Chef, ano bang masarap kainan dito? Bangkok? Oo. Parang ipapadala ko sa iyo IGA. IGA. Chrome. EGA. Crow. Crow. EGA. Okay. Ang name ng restaurant. Sa may Patpong area. Okay. Pare panalo. It's all small plates. Oo. Okay. Hindi ko sa address. Punta mo yun. Sige. Kapon, nandun lang kami. Sige Twice. po. Sige, mamaya usap tayo. Chat tayo mamaya. Thank you. Salamat Thank po. you for Salamat. Thank you. gracing us. Hindi ko nga alam kay boss eh. Sabi ko, babali ako o hindi mahalaga naman. Live na. Magandang tanghali po. Ako po si Kabayan Ryan at nandito po tayo ngayon sa Thailand para sa Future Menus 2025, pare. Yes, may budget po ang palabas natin kaya napapunta tayo dito. Hindi ko alam kung anong meron dito kaya tara magtanong-tanong tayo. Pero punta na lang ako bigla eh. Hindi ko alam kung anong meron dito eh. Philippines! Pare, Philippines! Ako yan! Wala ibang Pilipino dito. Ay hindi, andyan pala si Chef RB. Pilipino po kayo? Ay, okay, nandito rin kayo. Ano ginagawa niyo dito? Pinadala lang po kami ng boss namin kayo po anong ginagawa nyo dito. Na-assign lang din kami dito. Hello. Ay, siya ba yung boss natin? Hello po. Ito ba? Philippines! Yes. Philippines. Boss, tatanong ko lang. Ano po bang meron dito? Hindi ko alam kung anong meron dito eh. Welcome to Future Menus, Ninong Rai. You're in the right place at the right time. May mga trends natin for 2025, you will see today. Matitikman nyo, actually, yun yung mas ma-importante ngayon. Ano Tikim. masarap? Kainan. Kainan to, Diba? syempre food event tayo. Yan. Tapos may nakita po ako mga pagkain doon. Pwede na po matikman yun? Hindi ko alam, pero para sa'yo, tatanungin natin. Ay, hindi. Pag may isang tumikim dyan, pwede na lahat dyan. Ako na po magsisimula. Thank you po. Salamat. Thank you. Yung pala yung boss natin. Kasi ayaw magpabali. Dapat di ko pala sinabi yun. Hindi, okay lang. So kapag wala na po ako dito next episode, alam nyo na po. Chef, I am from the Philippines. Are you from the Philippines? Yes, Oy! 100%. Philippines! Lakas ng boses ko. Nagtitingin ng lahat ng tao. Ilang beses ka na nakapunta dito sa Thailand? Mga 4 or 5. Marami. Ano masarap kainan dito? Phuket ang pangalan niya. Phuket. Southern Thai restaurant. Sarap. Solid. Sige. Sarap siya. Isi-search ko yan. Phuket, tsaka yung last night, EGA, Bangkok. Iga. Okay. EGA Bangkok. Okay, chef. Maraming salamat punta ko yan. Pero bukod doon, ano ba dapat i-expect natin dito sa Future Menus 2025? Yan, very exciting, especially sa mga operators natin. Because this is the platform wherein you can get inspiration for your new menu. So exciting yan, no? Meron tayong 4 na trends. So Yeah. watch out for that, no? You should share namin. I-explain natin mamaya yan, di ba? Okay. Chef, punta muna kami sa pagkain, ha? Oh, sure. Thank you. Tama ako. Sisimulan ko na yan. Tara, kain tayo. Philippines? Chef, you're from the Philippines. I'm from the Philippines also. Bakit ba tayo nag-i-Inglesan? Chef, Tagalog. Oo nga, Tagalog tayo. Ano bang pwede nating i-expect dito sa Future Menus 2025? Madaming bagong concepts, maraming bagong trend. So abangan natin lahat ng bawat trends, may istorya. Siyempre, lahat dapat applicable sa Philippines. Tama. So, abangan nyo. Yan. Chef, ikaw, ano masasabi mo sa Future Menus 2025? Alam mo, excited kami rito kasi i-share natin lahat ng mga ideas, mga konsepto ng mga Unilever Food Solution chefs hindi lang sa Pilipinas. Asia. Hindi, may Thailand, merong Malaysia, Indonesia, Vietnamese, andyan lahat. Papakita nila lahat ng konsepto rito para i-share sa atin. Ganun tayo ka-sharing, Tama, di ba? tama. I-share natin. Collaboration is the key. Oh, collaboration. Tama. Share. For free, di ba? Tama.
Thank you, Chef. Maraming salamat Maraming po. salamat. Tanong ko lang, last na tanong, bukas na ba yung buffet natin? Yan. Pwede na. Actually, pwede na yan. Pwede na. Dalawa. Pwede na. Dalawa, dun, tsaka dito. Ay, dalawa ba? May drinks. Drinks. Pwede na. Drinks? Meron na kayo. Ay, hindi. Pambara muna bago panulak. Tara, pambara Eh, si muna. Arby kumakain na. Oh. Yun. Pralines na tsokolate. Ay, ito rin yung tsokolate na gumawa ng tsokolate integrated ng Nor Liquid Seasoning. Oo. Tsaka sinigang mix. 2.0 naman. Ito 2.0. Pralines na may lamang sisig sa loob. Well, vegetarian sisig. Vegetarian sisig. Flavor niya. Man natin. Cheers. Pagbigyan natin yung mga tsokolate natin. Yan. The Perfect bite. Perfect bite. Ayun, no? Uy! Ayun naman niya. May lutong. Pre, hindi lutong ng tsokolating tempered. Bukod pa. May crunch sa loob. Ang sarap. Thank you, Chef. Thank you. Kare-kare pa. Kare-kare. Thank you. Ay, thank you. Ito, Pilipino to. Kakilala ko to. Tropa ko to. Kaibigan ko to. Chef Ken. Ano bang pwede nating i-expect dito sa Future Menus 2025? 4 new trends, alright? Diner insights would actually tell us na ito yung hinahanap nila. Okay, so we're sharing it to everyone. So andyan yung borderless cuisine, andyan si diner designed, nandyan si street food couture, at saka yung culinary roots, yung apat na yun. Okay. So mamaya, ano yan very deep yan. No? And how it could actually affect, our way of creating new things, so new innovations. So Okay. ito yung ginagawa natin ngayon. Okay, sige, Chef. Maraming salamat po. Excited po kami. Thank you so much po. Thank you. So ganito yan pare. Explain ko lang ng konti and explain ko na to sa Future Menus na vlog natin last year. Etong event na to, pre, ay isang invite-only event. Ang tanging paraan para makuha nyo yung laman nito ay through sa amin ni Chef RV kasi kami dalawa lang yung dalawang content creator na in-invite dito para i-share sa inyo talaga ng buo kung ano meron dito. Ngayon, sino yung mga invited dito? Una, syempre kami, mga content creator. Pangalawa, businesses na kaibigan na ng UFS, Unilever Food Solutions. At bakit nila ginagawa to? Kasi tumutulong ang UFS doon sa mga customers nila na gumawa ng bago menu, mag-innovate, di ba? Tulong nila Chef Ken at libo-libo pang chefs na hawak ng UFS sa buong mundo na nakakakuha sila ng napakaraming data para i-impart sa mga business owners para yung pag-evolve ng pagkain, hindi lang sa maliliit na packet sa mundo, globally. Nagano tayo? And ito yung sinasabi natin, pare, the possibilities are Tikman na natin yan, Jerome, pero slow mo muna konti lang. endless. Pinakain ang aming team pagkatapos pali pa rin paupuin at palapagin pare. So ngayon, marami kung ano-anong pagkain dito na ang maganda kasi dito pre, hindi lang to basta pagkain na para sa mga attendees. Isa rin to sa mga kasama sa mga innovation nila. Tulad nung nakaraan, di ba? So mag-try tayo dito. Hanap tayo ng something interesting. Kasi kapag tinikman ko lahat, baka naman sabihin nila, Philippines, matakaw. Amak. Ate, tingin tayo. Paano ito ay Vietnamese pizza? Pizza ay Italia. Ang Vietnam ay nasa Asia. Ngayon, ang Vietnam ay sinakot ng France na malayo pa rin sa Italia. Bakit sila may Vietnamese pizza? Ngayon, siguro, tulad ng ginagawa natin, usod tayo ng konti. Baka may kumain ng Vietnamese pizza sa baba. Pero tulad yan ang ginagawa natin, bini-breakdown natin yung konsepto ng isang pagkain, tapos sinusubukan natin pasukan ng local flavors ng bansang napili natin. Siguro parang ganito rin to. Kasi tingnan mo to, pre, lapit ka dito. Yung dough nila, feeling ko yung rice paper, di ba? Tapos, spring onions, fried onions. Yung nasa loob, hindi ko alam kung ano. Pustahan, pre. Yan pulang sauce na yan ay sriracha. 500. Sir, banter lang. Natin to. Hindi ko makita yung laman ng loob. Ano to? Labong? Carrots? Hindi ko alam eh. The perfect bite. Teka lang, nakita ko yung gilid. Ano ba yan? Kamote ba yan? Labong ba yan? Hayaan na natin, dila natin ang tumuklas. Malutong. Hindi ko masabi kung labong. Kasi walang fiber. Pwede ring ubod, pad thai, egg wrap. Dito tayo. Usually, di ba, merong mga klase ng plating ng pad thai na binabalot siya sa itlog and ginawa na natin yun sa kusina natin, di ba? So, ito ay parang ganun din. Pero paraan siya kung paano mo masaserve yung pad thai in a cocktail setting, di ba? Kasi ang pad thai, masarap ang flavors yan. Pero ito, ginawa mo siyang cocktail, hindi naman cocktail food ang pad thai, di ba? Pero ayun yung pad thai sa loob, oh. Tingnan mo. Nakarap nga, tapos yung hipon niya parang poached, pare. The perfect bite. Para siyang isang malinis na subo
ng pad thai, pare. Lasang pad thai. So dito, ang innovation na ginawa nila dito is hindi lang basta yung flavor. Kasi yung flavor ay pad thai na pad thai pa rin talaga. Pero yung manner of serving, tandaan natin, hindi lang yung ingredients doon sa particular na dish na yon ang dapat binabago, kundi yung manner of serving. Again, doon na sinabi ko, ang pad thai hindi naman sinaserve yan as cocktail. Pero ito pang cocktail siya, di ba? Ay, sir, ano to, sir? Grilled chicken with crispy lemongrass tom yum. Tom yum ba? Tom yum? Di ba siya sure? Di ba? Tinan mo to, pre. Yung hibla-hibla na yan ba yung tanglad? Yung parang kahoy-kahoy ng tanglad? Crispy lemongrass daw eh. Hindi kinakain sa atin to, panimpla lang yan. Kasi pre, makahoy-kahoy yan, parang kusot yan. Di ba? Tapos, nakikita ko parang malutong yung chicken sa baba. Tapos, tikman natin, ha? Parang may kahoy-kahoy talaga sa taas. Di ba? Parang, pugad ng ibon, di ba? The perfect bite, pare. Para ba siyang kahoy? Oo, para kang kumakain ng naghihiblang barbecue stick. In a good way. This way, pare, sapong-sapo mo yung lasa ng lemongrass. Hindi lang siya parang ganun lang ng lemongrass. Hindi, pre, talagang sapong-sapo mo yung lemongrass. Mahirap ba siya lunukin? Hindi. Masarap ba siya? Oo. Ang lemongrass, at least sa atin, hindi siya kinakain ng ganun, di ba? Pero dito, nakita natin na pwede pala, di ba? Okay, hanap ka ng basurahan. Mango sticky rice tart. Again, ang mango sticky rice, hindi siya something na sinaserve as cocktail. Pero eto, nagawa siyang cocktail form. Tapos tinan mo, pre, purple yung bigas niya. Sa atin kasi kapag purple, ube agad. Ito malamang sa malamang hindi to ube. So feeling ko ang idea nito, pagkakagat mo dito, ay lasa siyang dahan-dahan. Sorry. Nalaglag yung balot. The perfect bite. Mango sticky rice na may pastry element. Masama ba yun? Hindi. Masarap ba? Yes. Definitely, pare. Ganito yung mga klaseng pinag-uusapan dito. So kung ikaw, may food business at hindi ka na-invite ng Unilever, panoorin mo to. Kasi kakapulot ka ng mga aral dito na kinolekta nila yung data gamit ang napakarami nilang tao. Diba? At napakalaking resources nila. Dala mo yung plastic labo? Dala ko yung microwavable. Ikaw, dala mo yung basyo ng ice cream? Ayun, kaya may bag ako. Si Chef Arby Manabat, ang aking classmate. Chef, kamusta naman ang iyong unang-unang future menus experience? Ang saya, busog na busog. Ang ganda dito kasi binibigyan din tayo ng ideas para bilang content creator din, di ba? Yes, yes. Ang dami mong matututunang bago. Ang dami mong makikilalang mga taga-food industry. Tama. So sa lahat ng trends, anong pinaka tumatak sa'yo? Yung street food. Ako rin, yung street food din. Kasi yung common and napaka-simple, napaka-affordable na mga street foods, pwede mo palang pabonggahin yon without hurting the budget. Sa dami ng pagkain na kinain natin dito sa loob tsaka dyan sa labas, ano yung pinaka tumatak din sa'yo? Yung ceviche. Yung ceviche dun sa una, yung may mayonnaise. Oo, yung may mayonnaise. Kasi by using the mayonnaise, mas kakapit pala yung acid dun sa pinakaisda. Tama, So mas tama. masarap kainin. So itatry ko yan. Chef, maraming salamat po. Oh, thank you. Thank you. See you. Salamat. Kasama natin dito ngayon si Miss Monica, ang Head of Country Marketing ng Unilever Food Solutions. UFS, buong UFS, di ba? Yes, Philippines. Diba? Si Miss Monica ang kasama rin namin sa Netherlands noong 2025, last year. 2024 ba? 2024 ba na ngayon? Ano, nakakalito. Sorry, 2024 last year nung lumipad tayo doon, di ba? Maganda event yun and tama ka nga, ang ganda rin ito, di ba? So, anong aasahan natin sa future menus next year? Meron bang konting teaser dyan o ano ba? I would say yung iniisip namin ngayon is actually continuation of the trends now. That's why we worked hard. Third year na natin to with future menus. And we really streamlined the trends and chosen trends na relevant, lalo na for Southeast Asia, lalo na for Philippines. So yung direction actually is the continuation of that and making that bigger. Kasi parang hindi enough yung 1 year Tama. na churning lang tapos mag-expect tayo na magta-transform yung industry. Hindi kaya. Kailangan mas long-term, long-standing yung trends. So Agree. continuation but better and bigger. Posible ba na magkaroon ng ganito sa Pilipinas? Hint, mabuhay! Wala muna. Pero excited ako dyan. Miss Monica, maraming salamat. And congrats sa napaka-successful na event. Yes, thank you for coming! Oo naman. So, pabalik na tayo ng Pilipinas, pare, at panahon na para gawin ang mas mahirap. Kasi dito, ang ginawa ko lang, umattend lang, nanood lang, nakinig lang, nakikain lang. Pero, ang pinakamahirap is yung susunod natin gagawin is yung subukan natin kung paano natin mai-apply itong mga trends na natutunan natin dito sa Pilipinas, pare. So,
Tara, uwi na tayo. Ito yung 4 na trends, pare. Street food couture, borderless cuisine, culinary roots, at diner design. Ngayon, magluluto tayo, pero bago tayo magluto, i-discuss ko muna sa inyo to isa-isa, pero in no particular order. Dito tayo muna sa diner design. Nung pumunta kami doon, ito yung trend na walang pagkain. Tinutukoy nila doon, meron silang meron silang pinakitang bagong technology. Parang queuing system. Parang queuing system yon. QQ. Oo, yun tama yun. Diyan, lagay mo nga dito yung QQ. Papunta pa lang siya sa Pilipinas. Pero basically, kapag ikaw ay malapit na sa location ng restaurant, pwede ka nang mag-queue. Pwede ka nang mag-reserve kapag nandun ka na sa area. Para sure na kukunin mo yung slot mo. Tapos, habang nandun ka sa area, inaantay mo pa, magliwaliw ka muna. Ngayon, para saan to? Para to sa mga nagba-viral na kainan. Na pumipili ka ng 4 na oras, 5 oras. Yan ang kapangyarihan ng social media ngayon. Na talagang sobrang lakas minsan ng pagkain. Lahat gustong tikman yan, di ba? Ganun yun. So, para hindi maksaya yung oras nyo. Paano natin ito itatranslate sa pagkain? Pinakinggan ko yung syempre, yung talk, di ba? Parang ang na-figure out ko doon, maraming interpretasyon na pwede. Pero, hindi tulad ng mga dating panahon, susunod ang consumer sa kung anong nakasulat sa menu. Ngayon, mas may choice na ang consumer kung ano yung gusto niyang kainin, di ba? Inisip ko, pre, medyo na siya, existing siya sa ibang aspeto. Halimbawa, pre, kumain ka sa dampa. Choice mo kung anong bibilin mo doon, di ba? Choice mo. Ngayon, so hindi na bago sa atin yung konsepto na yun. Pagkaing lugawan o kaya paresan. Usually, lugawan at paresan, mababaw yung timpla niyan. Medyo matamang ng konti kasi it's up to you kung paano mo siya titimplan tapos maraming condiments doon. Hindi yun dahil tamad lang sila, pre. Oo. Siyempre, may kaibigan ako, kaklase natin to nung high school. Pag kumain ng lugaw yun, ang itim. Kasi suka. Maasim yung lugaw niya. So, depende talaga sa'yo, di ba? So, ngayon inisip ko, ano ba ang isang konsepto o idea kung saan natin pwedeng i-apply itong bagay na to? Sabi kasi dito, the diner design menu trend focuses on making the dining immersive and multi-sensory and offering a unique value-added experience, diba? So nag-isip ako, paano natin gagawin yan dito, pare? Eto naisip ko, gawin natin. Etong konsepto ng kainan na to, hindi ko pa to nakikita, pero it makes a lot of sense, pare. Welcome sa Ninong Rice, pare. Isang fried rice restaurant na kung saan ikaw ang masusunod. Ninong Rice! Oo! Kasi merong isang sikat na sandwich shop na alam natin lahat. Na ganito rin. Nakalatag din sa harap mo lahat na ingredients. Ang idea nun, kahit anong ipaglalagay mo dun sa sandwich na yun, pag kinain mo, masarap pa rin. Basta kaya ng bibig mo. Oo. Naisip ko, meron bang ganung format na pasok sa Pilipino? Kasi tayo, maniniwala tayo, everything is better with rice. Yes. Diba? Ang fried rice, kahit anong ilagay mo dyan, masarap yan. At eto ang magpapatunay ng konsepto na yan. Kita nyo dito, sobrang dami ingredients, pare. Actually, pala to? This is just scratching the surface. Mas marami pang pwede talaga. Kung gusto mo, talagang overwhelming yung dami. Pwede yan, diba? Ha? Electric pa. Kung so may kita nyo dito, sobrang dami ingredients. Nakahati ito sa ilang categories. Una, protina. Pangalawa, sauces. Pangatlo, gulay. Pang-apat ay fat. So, mula doon, pwede mo i-customize lahat. So, pupunta ka sa isang restaurant, walang menu. Walang menu yan. Fried rice lang. O, kunyari, ikaw yung unang customer ko. Sir, fried rice po? Fried rice? Opo. Bago lang kayo dito? Yes, bago lang po kami. Sige po, ano pong gusto nyo? Ano po bang gagawin? Paano po ba to, sir? Kahit ano. Tapos gagawin kong fried rice yan. So, mamimili ako ng ilalagay sa fried rice ko? Yes! Ikaw ang masusunod. O, sir, sige, i-guide kita. First time po. Sir, magsimula tayo sa fat. Huwag kang tumingin sa akin. Dito tayo tumingin, ha? Meron po tayo ditong choice ng butter, mantika, chicken oil. Asan na yung sesame oil? First day po kasi namin. First day po. Pili ka, sir. Ano gusto mong fat? Pwede ba dalawa? Chicken oil, pero gusto rin may battery na... Pwede, sir. Extra bayad yan. Oh, sige, sir. Ganun naman eh, di ba? Ganun naman. Buksan ko na yung wok ko, sir. Chicken oil. Tama na, sir. Tama na. Oh, butter, oo. Kaya natin yan. Okay. Bawang. Gusto mo bawang, sir? Pwede. Kukunin pa po namin sa rep. First day po. Cha-ching! Okay na po yan, sir. Okay na? Hipon. Sige, tabi mo natin mga mapipili mo. Bacon. Hipon. Grabe ang ano mo, sir, ah. Toge, sir. Gusto ko yan. Toge. Leeks. Kahit anong gusto mo, sir, ikaw ang masusunod. Kasi itong restaurant namin ay diner design. Puset? Gusto mo puset? Puset din? Ay, di pala kita natanong kung si Boy sa puti o pula. Kahit ano, okay, sige. Tahong. Kasi ang seafood ay... Masarap. Tahong. Yan. Ang iyong bacon. Ang imong pusahin. Sabi sa'yo, sir, kahit anong ilagay mo dyan, masarap yan. Oh, lagay na rin natin yung gulay mo. Toge. Leeks, lagay natin yan, oo. Isa lang natin yan. Tapos, lagyan mo natin ang kanin, sir. Etong kanin na to, sir, design to pang fried rice talaga.
O sir, ngayon, pwede kang mamili ng mga sauces mo o kaya pampalasa. Ano trip mo, sir? Siyempre, nor oyster sauce. Nor oyster sauce. Wop. Nor chicken powder, sir. Mandatory yan. Mandatory. Lahat. Kahit hindi mo lalagyan talaga natin yan. Yan. Uy! Doon sa amin, gamit talaga yan. Ano pa, sir? Sir, konting... Konting hanghang. Hang. Konti lang yan, sir. Ano pa, sir? Sige, kahit anong gusto mo ipalagay. Kahit ano. Ito ay hoisin sauce. Ayaw mo yan. Hindi, okay na ako doon. Tamis, alat, ano na yun, di ba? Okay ka na doon? Ako, okay na ako dyan, sir. Green peas, sir. ako, sir. Carrot, sir. Repolyo, sir. Hindi, okay na ako dyan, sir. Ayaw maggulay. Oh, yung hipon! Sir, nagpapakid ako. Sorry. First day. Soft opening. O, dagdagan ko extra kasi nagkamali ako. Yeah. Ang maganda pa dito, pag hindi masarap, kasalanan niya. Hindi. I-ensure mo na masarap, siyempre. Yeah. Sir, dahil ikaw ang first customer, alika dito. Pero sinisigurado ko, dito sa aking restaurant na Ninong Rice, lahat yan masarap. Hindi mo ba i-Instagram to? Ay, oo nga, tama. Instagram mo. O, di ba? Sarap. Ako, sir. The perfect bite. Ano? Ang sarap. Ang sarap. Ang kapag ako. Sir, ako nagluto, sir. O, sige na, sir. Tumayo ka na doon. May iba pang customer. Next customer. Ano sa'yo, sir? Bago ba to? Bago to, sir. Bago to. Ninong Rice. Kapatid ba yata to eh? Hindi. Magsimula muna tayo sa fat. Ano gusto mong fat, sir? Huwag ka titingin sa akin. Ito, sir. Meron tayong butter. Butter lang. May kasamang chicken oil. Konti. Chaching. Yan. Gusto mo, lagyan na natin sesame oil. Oo. Siya yung Nagsasuggest lang ako. Timpla ko yan eh. Nagsasuggest lang ako. Tapos, sir, longganisa. Sir, next. Anong protina mo? Longganisa. Di ba sabi siya mahilig sa seafood? Yan. Ano pa next, sir? Manok? Ito ay chorizo Bilbao. Sir, may chorizo Macau din kami. Gusto mo? Sige. Seafood pala, ha? Chorizo Bilbao. Ay, nakalimutan ko. Option pala doon sa unang customer. Meron pala tayong option na with or without egg. Oo. Sir, ba't di mo natanong sa akin? Sir, nasaan yung nagbabayad ako ng tama? Sir, di mo naman binayaran to. Order ka uli, sir. Pinakauli. Ayun, no? Haba ng pila, oh. Yan na yun, chorizo Macau. Naglagay na tayo niyan, sir, ha? Makinig ka, ha? Sorry. Pwede na lagyan ng pusit? Pwede! Hotdog gusto mo? Yan. Bacon. Sa mga gulay naman, ano gusto mo? Gusto mong bawang? Bawang. Repolyo? Sige. Repolyo. Red onion, gusto mo yan. Carrots, gusto mo carrots, sir? Di nagagalaw eh. Green peas. Carrots, oh. Green peas. Green peas. Please, pero kasi gusto ko natin eh. Pechay, sir? Pechay. Yeah, oh, diba? Magaling ba? Siyempre lahat may showmanship. Apoy. Ano gusto mong kanin, sir? Sa ibabaw, sa ilalim? Sa ibabaw. Okay, sakto. Ito yung itaas eh. Ay, boss, itlog. Nalagay ko na yung kanin, sir eh. Lalabas. So, sige. Sir, ano pa gusto mo, sir? Toge. Lahat kanina pa, pero sige. So, ito yung mga kaharapin nyo. Next time, pag ginawa yung talaga ng conceptor to, parang sa ramenan, nakasulat na. Oo, nakasulat na. Sa mga panimpla naman, ano gusto mo? Oyster sauce. Siyempre, Nor ang gamit namin. Gusto mo yan. Gusto mo konting anghang? Oo. Mahilig ka sa maanghang? Sorry. Gusto mo na Nor liquid seasoning? Masarap to. Nor chicken powder, mandatory to, sir. Hindi pwede humindi. Yan. Hoisin sauce, sir. Hoisin sauce, sir. Diner design. Dahil ikaw yung pangalawang customer, libre subo. Pwede ko ba picturean mo na? Ay, oo, tama. Itag mo ko, ha? Parang mainit. Nainit ba? Parang ang dami. Ano? Masarap. Masarap. Kaso, Masarap. akin na to, ha? Masarap yung kombinasyon ng longganisa tsaka puset. Sino mag-iisip nun? Hindi natin malalaman yun. Dito na natin malalaman. Lumabas na agad yung isang problema yung sa concept nun to. Kailangan, serve muna, ililista muna nila bago lutuin. Kasi doon nagkakanda leche-leche. Kasi itlog, pre, pinalagay sa akin sa huli. Ayoko nun. Kahit kasi sabihin mo na sila ang nag-design yan dish na yan, ikaw pa rin nagluto yan, so dapat masarap pa rin, di ba? Sige, last customer tayo. Ay, bigyan mo ba yan? Sir, ano sa'yo? Ganito tayo, ha? Order muna bago luto. Ay, bago na. Hibe. Uy. Bacon. Sige, sir. Sige. Hotdog. Okay. Ham. Hindi, ano mo sa mantika muna? Butter ka ba? Butter. O, sige. Okay. Gulay. Ito. Sabihin mo kung ano! Wag mo! No touching! Pechay. Wag! No touching nga! Repolyo. Masarap. Masarap ang ano mo, choices mo, ha? Lovers pala to. Oo, ngayon, sa panimpla, sir. Toyo. Sige, tuyo. Toyo. Ano ba lasa nito? Hoisin sauce. Tikman mo, sir.
Tsaka ito, itlog. Gusto mo itlog? Sir, bawal na mag-add ha. Bawal na mag-add, sir. Bawang. Ibe. Bacon. Kakaibang kombinasyon yun. Pero sige, oh. Hotdog. Ham. Dalawang itlog, sir, no? Isa. Sir, bakit dalawang itlog? Siyempre para balance eh. Repolyo, carrots, green peas. Ano pa, sir? Ba't nagagalit ka? Restaurant ko to. Pechay. Oh, kanin. Nor chicken powder, toyo, tapos hoisin sauce. 10 kami kakain dyan. Oh, spring oil, crispy garlic. Pakaswang kayo eh. Diner designed, di ba? Sir, tikman mo na. Di ba malamig na? Sir, nasarap, di ba? Patikim ako ah. Bawas sa bayad ko Uy. Bayad na lang doon ha. Bayad na lang doon. Yung babaeng lumulutang na nakaputid, ako magbabayad ha. Ako, pre, naniniwala ako na itong konsepto ng restaurant na to, na diner design, diner focused, maaaring sumikat to. Una sa lahat, hindi na naman bago sa atin yan. Nasusunod yung customer, di ba? Diner designed. So dito, ang ganda ng konsepto niya kasi isa lang ang sineserve mo. Nag-serve ka ng isang item, pero nag-serve ka rin ng libo-libong item. Isang item, pero libo ang kombinasyon niyan. Oo, the choices are endless. Oo, pare. The possibilities are endless pagdating sa negosyo to. Gawin nyo na to negosyo to kasi mag-aantay lang ako ng 4 na buwan. Kapag walang gumawa niyan, ako na gagawa niyan. Unahan nyo na ako, pare, di ba? Ang dali lang nito. Hindi mahirap na bagay. Like, dalawang kalan. Papel, sinilista lang dun yung di ba? So, sobrang basic niyan, di ba? So, yung presyuhan, kayo na bahala dyan. Costing nyo na yan kasi depende ba sa portion niyan, di ba? Ngayon, I'm sure makakuha ka ng mga outliers dyan. Sir, gusto ko 5 servings sa sibuyas tsaka kanin lang. Gawin mo pa rin. Gawin mo pa rin. Pero siyempre, gawin mo ng parang para maging masarap, di ba? Pre, lagyan mo lang ng North chicken powder yan. Masarap na yan kahit sibuyas sa kakanin lang yan, di ba? So yun, try nyo to and doon na tayo sa susunod nating trend, pare. Ang next natin na trend, pare, ay actually ito yung siguro nag-resonate talaga sa akin. Ito ay street food couture. Sabi dito, this trend focuses on elevating street food by incorporating high-quality ingredients and refined techniques while maintaining its informal charm and sense of discovery. The result is a higher quality dining experience that retains the casual dynamic atmosphere of street food scene. Nung napunta kami sa nakaraan, sa Vietnam, kumain kami ng asawa ko sa kalsada siya, na alam mo naman sa Vietnam, bangkito, tapos ang lamesa mo, bangko pang mas mataas na ng konti. Kumain kami dun sa parang, siguro for the lack of better term, parang sangyupan, pero nasa tabi lang talaga kami ng kalsada. Tapos, ang gaganda ng quality ng maliliit na pusit nila, lahat, sobrang ganda nung experience. Sabi ko, dapat ganito ang street food eh. Sa Thailand, kung saan nga hinold tong future menus, iba rin ang doon, pre. Yung street food culture doon. Naalala mo nung unang tayo nag-Thailand, sa Sukhumvit 17 ata yun. Parang, di ko alam, basta Sukhumvit yun. Pagbaba natin, naka-Airbnb kasi kami noon. Pagbaba namin, yung kalsada, kung saan kami nakatira, puro street food talaga. Pre, mas malala pa sa mas marami pang kainan kaysa sa Hepa Lane. Alam mo yun, mas marami pa talaga. Tapos hindi umuulit yung pagkain. Di ba? Yun yung maganda dun eh. Dito sa atin, kwek-kwek dito, kwek-kwek na dun. Doon, hindi talaga umuulit yung pagkain. Siguro pag umuulit ka ng pagkain dun, mag-away kayo. Tama. Dito kasi sa atin, yun ang gusto kong mangyari. Gusto kong mangyari na magkaroon tayo ng sobrang rich na street food culture. Kapag nag-date kayo ng street food, masaya pa rin. Masaya naman talaga mag-date sa street food, pero kasi paulit-ulit eh. Medyo limited yung choices natin. Hindi ko alam kung Manila problem ba yan o Philippine problem ba yan. Hindi ko alam. Pero gusto ko sana kasi equipped tayo eh. Tsaka geared na tayo na kumain ng street food. Kasi makika ba na street food? Oo naman. So ngayon, ang recipe gagawin natin dito, inisip ko pwede kasing, ganito na lang. Sa street food natin, ako ang una kong maiisip kapag street food, mga tusok-tusok. Kwek-kwek, fishball, kikiam. So para sa akin, doon sa mga tusok-tusok na piniprito lang na nakapackaging, ang pinaka-iconic doon is fishball. Yun yung pinakamura kasi. So gagawa tayo ng elevated street food. Gagawa tayo ng salmon fishball, pare. Fish pa rin naman yan. Subukan lang nating i-ball. Ngayon, siya ay salmon cubes pa lang, pare. So food processor, pero merong manok, pare. Etong manok na to, ang flavor naman ng manok, medyo neutral naman. Babagay naman yan sa kahit parang parang tokwa yan in a sense. Baka nga mas mataas pa ang flavor ng tokwa eh. Mag-a-act lang to as pinaka-binder natin, di ba? Mas maganda sana kung chicken breast para less yung ligaments, pero pwede na to, pare. Boneless chicken thigh. So, kailangan natin ng abrasive, magaspang, asin, rock salt gagamitin natin para lumagkit agad. Tapos yung salmon natin.
Tapos ito, merong isang additive na natutunan akong gamitin nung panahong ako pa yung nagmamanage nung isang part ng family business sa Moray. Ang tawag doon ay phosphate. Yung phosphate na yan, ini-increase niya yung lagkit ng karne para mas mag-bind sila together. Ang nangyayari ata doon, ginagawa niya mas uhaw yung karne, so mas humihigop siya, so mas dumidikit sila sa isa't isa. Para ganun, so mas receptive din siya sa tubig kung gusto mo lagyan ng extender. Wala kaming phosphate dito, madali namang humanap nun. Pero, naalala ko nung nakaraan, nag-ano tayo pre, ginawa natin yung velveting technique. Sa karne, sa baka, pinapalambot natin. Anong nangyayari doon? Kapag may konti pang tubig yung baka, tapos ilagay mo ng baking soda, lumalagay siya, tapos mawawala yung tubig. Na I assume, hinihigop ng baka kasi nagbe-breakdown yung proteins ng karne, so mas nagiging absorbent siya. Hindi ko alam. Pero try natin dito. Tansya na lang to. 1/4 of a teaspoon. Ideally, mas magiging malagkit to. Ngayon sa lasa, oo, may lasa ang baking soda. Medyo may ano siya ng konti, may konting pait siya. Pero sa dami naman yan, sa dami ng mixture natin, hindi mo siya masyadong malalasahan. Parang patis. Pag hinigo mo patis, di talaga masarap, di ba? Okay. So lagyan natin ng konti. Pwede na cornstarch, pero ang gagamitin namin dito ay modified starch, pare. Natin yan. Tapos, gusto ko sana magdagdag dito ng gluten powder. O kaya isolated soy protein. Purong protein na lang na isa galing sa wheat, yung isa galing sa soy. Wala kami nun. Baka pag pinabili ko pa kayo nun, hindi nyo alam kung saan nyo gagamitin susunod. So, ito na lang gagamitin ko. High protein bread flour. Nasa 14% to. Tapos kung maglalagay kayo ng alat sa mga ganito, maglalagay kayo ng tamis 2.5%, kung walang tamis 2%, pero ako, tatantsahin ko na lang yan. Natin ng asin. Madali naman dagdagan ng asin yan mamaya kung kulang eh. Tapos, gusto mo ba may parang gulay-gulay sa loob? Hindi, wag na. Okay na to. Tanong lang naman ako kung gusto niya. Sana ma-retain natin yung kulay. Kasi yun talaga yung gusto ko. Mukha talaga siyang salmon. Pag kumuha ka ng konting ganyan, nilagay mo sa kamay mo, tapos hindi siya nalaglag, okay na yung tackiness niya. Okay na yung lagkit niya. Yan na yung mabubuo na siya, basically. Diba? Ma-ensure natin kung tama yung timpla natin, yung salt level, microwave mo ng konti ito, midi, tapos balikan mo ako dito. So, eto na siya. Niluto namin 10 seconds lang. Buo siya. Ibig sabihin, okay ito mamaya, di ba? Amoy salmon, amoyin mo. Wala pang naaamoy eh. Tagal yun. Yun, naamoy ko. Amoy mo na, di ba? Ano pagkakataong gumapit? Kaya ng konting linamnam. Tingnan natin ito, pare. No, salmon, chicken powder. Tingnan natin yan. Tapos, pwede nyo lagyan ng pepper. Kaso pag nilagyan nyo ng pepper, tapos kita yung tuldok-tuldok, mukha siyang chicken balls. Ganun ang chicken balls eh. White pepper ang ilalagay natin. Kita mo, parang nahihirapan na yung food processor natin. Ibig sabihin, malagkit na siya. Ngayon, lulutuin natin siya dito sa tubig bago natin siya iprito. Yun yung parang natin. Kasi yung mga fishball na yan, yung mga nabibili natin sa kalsada, luto na yan eh. Diba? Piniprito na lang uli nila yan. Pagdating sa mga balls sa ganito, even sa mga sausages, sa kahit anong mga force meats, napakahalaga ng texture. Kapag ito ay niluto natin dito ng rekta, tatabang to, kakatas yung niya, yung lasa niya papunta sa tubig. So titimplahan din natin tong tubig na to, syempre ng Knorr chicken powder. Pare. Oo, kulo muna bago prito. Kailangan ito, yung lasa nito, yung tipong willing ka nang higupin. Tapos subukan natin bilugin siya. Tatay ko naglalagay ng mantika sa kamay. Sa bola-bola. Hindi ko alam kung gano'n siya ka-firm. Tayo isa. Okay naman siya. Tapos, maganda rin yung ginaganyan nyo ng konti. Bakit? Sumiksik! Para mawala yung air bubble sa So, meron tayong dito, yung tubig natin na may Knorr chicken powder. Tapos lalagay natin unti-unti. Pwede nyo hulmahin uli, pero kasi naka-gloves kayo kanina, tapos ngayon hindi na. Yan na lang natin dyan. Pero dapat mahina lang yung apoy kasi kapag masyadong malakas yung apoy niyan, lolobo yan, pre. Aalsa siya masyado. Ang gusto lang naman natin dito is maluto siya. Anong lolobo? Saglit lang yan hanggang maluto. Tapos syempre, kapag meron kang fishball, meron kang Stick. sauce! Napakaraming paraan paano gumawa ng manong sauce. At ito ay elevated manong sauce, di ba? So sa lalagyan natin ng ito yung tira nung nagpa-fried rice kahapon. Sibuyas, pwedeng pula, pwedeng puti, pwedeng violet. Bawang, pwede siling labuyo kaso may iiyak. Chili flakes, tapos Japanese soy sauce, pare. Knorr liquid seasoning. Kailangan kasama yung katawan. Knorr oyster sauce, tubig, brown sugar ba? Walang langgam Yan. Tapos, gilingin natin. Pwedeng hindi na, di ba? Pero gusto natin mas ng konti, mas pino. Okay. Lagyan natin sa isang kaldero. Ayan. So, pakuluin lang natin yan. Tapos kung mapapansin nyo, tira nyo yung mga balls natin. Medyo palutang na ng konti. Ganyan lang luto. Gentle lang, di ba? So, kapag to kumulo, palalaputan lang natin yan. Again, ang palapot na gagamitin natin dito ay modified starch. Kaya anong pinagkaiba ng lapot ng modified starch? Pag tinignan nyo yung ingredient list ng mga ketchup, sweet chili sauce, may modified starch na nakalagay doon. Kasi ito ang klase ng lapot niya.
Yung ganyan. Ang maganda pa dito, hindi ito katulad ng mga pinalapot ng cornstarch na lumalabnaw pag nag-sit ng konting oras. Ito, napakagandang gamitin na ito. Oh, medyo mas pricey siya ng konti. Ay ano nga, street food couture nga di ba? Tama. Di ba? Opo. Apir. Chef. Ayan, kumukulo na. So, lagyan na natin ng modified starch na kinanaw sa tubig. Parang ano lang to, parang cornstarch na hindi ko pa paano gamitin. Etong salmon balls natin, mukhang okay na rin. Yan. Tapos, eto, kasi medyo marami-rami tayong nor chicken powder na nilagay dito. Pwede yung pasalangan ng marami yan, ha? Texture, tingnan natin. Oh, di ba? Yun ang gusto natin. Yun ang hinahanap natin. Hindi siya parang ano, ang karyoka, pre, pag binagsak mo, hindi ano yan. Hindi tatalbog yan, di ba? Nakuha natin yung tamang texture, di ba? So, yun, prito na natin yan, pre. Luto na naman to eh. So, hindi naman natin to kailangang lutuin further pa. Gusto lang natin na, ayun oh, mag-brown ng konti. Nakikita mo yung labas niyan, yung coating niyan. Yan ganyan itsura. Yan yung itsura ng balls na may starch. Pero hindi siya purong-purong karne. May ano eh, may certain siyang itsura eh. Tapos, plating na natin. Kumuha talaga kami nito. Kasi ito yung, alam nga naman ilagay mo sa silver na ano. May ganun, elevate nga natin, di ba? Yan natin dyan. Yan. Naku sir, may pila na ulit. Ay sir, siya rin yung customer nung sa fried rice po. Sir, teka lang. Hindi, nag-aabang kami. Nag-aabang kayo. Bukas, iba na naman yung nagtitinda dito. Ayan. Gusto yung dagdagan, wala namang problema. Tapos, parang takoyaki. Ladies' choice mayonnaise yan, pare. Parang Pinoy na Pinoy. Parang ano, pre? Takoyaki. Ikaw na mag-vlog. Inuuna. Ikaw na naman yung customer number 1, spicy. Ito ng konti. Chili garlic. Yan, lagyan natin konting chili garlic. Spring onions, konti lang. Lagyan natin ng konting nori. Sir, aswerte mo. Bagong biyak na bonito to. At eto na, pare. Ang ating elevated fishball, pare. Salmon balls. Oo. Nag-slow mo ba tayo kanina? Hindi, di ba? Mukha naman siyang masarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? The perfect bite, di ba? Doon yan sa tindero ng fried rice. Ay, doon ba yan? Ulam. Para. Pakita ko lang sa inyo yung texture, ha? Siksik na siksik. Diba? Lasang-lasa yung salmon. Hindi nakagulo yung lasa ng manok. Bagkus nagbigay lang ito ng magandang texture. Diba? Kaya nga ito, kamukha mo yung isang vlogger. Yung gwapo. Yung Ninong Ray. Huwag tumalikod. Pakita mo sa camera yung reaction mo. Parang gano'n, fishball, parang buo lang siya. Pero hindi siya fishball in the sense na puro starch. Alam mo yun, puro harina. Talagang damang-dama mo yung Buo. Upo ka na dun. Ngayon, may improve nyo pa ba to? Hindi, siguro. Tsaka yung format na to, pwede yung pag-eksperimentuhan. Pwede nyo gawin to sa hipon. Pwede nyo gawin to sa, ano pa ba kakaibang seafood? Crab balls. Crab balls, oo, di ba? Napakaganda nung format kasi it's a format na alam na natin, balls na pinirito, na may matamis na sauce. Iniba mo lang ng konti yung yung topping sa, and yung topping sa pinili ko dito, something familiar para hindi, para pag nilagyan ko ng leeks yan, baka alisin lang eh. Yun yung iniisip ko eh. Alam mo yung paborito kong leeks na kulot? Kapag nilagay ko sa taas yan, baka hindi kainin, baka tanggalin lang. Kasi nag-isip ako, ano ba ang balls na meron toppings na kinakain? Isa lang naman eh, takoyaki lang talaga. So yun na mismo yung kinain ko kasi tayo mga Pilipino, primed na tayo na kumain kung ano may nasa taas ng takoyaki. Kumbaga, hindi na tayo magtataka na, what the hell is that? Ano mo yun? Baka tayo ba? Lagay ako ng pechay dyan, artihan ko pa eh. Bakit hindi natin kunin yung mga nag-e-exist ng idea, ipatong natin sa iba para hindi masyadong nakakabigla, di ba? Ang dami-daing pwede. Either kumuha ka ng elevated na pagkain, dali mo sa street, o yung pagkain sa street, ipasok mo sa restaurant mo, i-elevate mo pa. Regardless kung sabi ng Unilever, ayon sa matinding research nila, pare, ito ang susunod na trend. So, itry nyo itong bagay na to. And subukan nyo bang explore yung idea. Pero tayo susunod na trend natin, pare. Magandang umaga at Sir, nagtatrabaho na tayo, sir. Bago tayo magpunta sa pangatlo nating trend, gusto ko lang muna i-discuss na etong mga data na kinuha ng Unilever para sa dito sa trends na to ay hindi lang basta-bastang ginugil. Hindi lang basta-bastang dinampot kung saan-saan yan, pare. Ayon dito, kinompile nila tong trends na to using a robust global data and extensive chef inputs, including reports, social media analytics, and more than 300 million online searches across 21
21 countries. Tapos meron silang feedback from 1,100 chefs and 20 markets and the Unilever Food Solutions team of highly experienced chefs. Sila Sila Chef Ken. Oo, and the team, Chef Pipo, Chef Brando, lahat sila. Diba? Sobrang dami yan. Kaya to pre, talagang pinag-isipan to. With that said, borderless cuisine, pare. Ano ba ang borderless cuisine ayon sa kanila dito? This food trend transforms diverse food traditions into harmonious, innovative experiences. This movement is driven by globalization and migration. Siguro ang pinakamadaling dito, pinaka-obvious na implikasyon nito is yung pagkakaroon ng Korean store sa bawat kanto dito ngayon sa Maynila. Diba? Eto, gulat na gulat talaga ako dito. Paano? Ganto Gulat na gulat ako nung pumunta tayong Baguio, pre. Ang choice of drink nila doon ay soju. Yung density ng Korean store sa Baguio, mas matindi pa dito sa Maynila. Globalization na, pre. Di ba? Hindi na malayo sa katotohanan na ang nanay mo marunong magluto ng sundubu jjigae. Andiyan ang ingredients, andiyan ang impormasyon dahil sa internet, di ba? Pero ang malupit dyan, yung bagay na yan, ginagawa na rin natin yan dito sa channel natin, pare. At alam nyo na yan, pare. Eto, pakita ko sa inyo. Girls, pasok! Alam nyo na yan, pare. Yan ang ating... Dancer ba to o art dep? Art dep, pakibalot ng goma yung gulong ang ingay ha? Etong ating Meal of Fortune, pare, ay isang napakagandang representasyon ng borderless cuisine, pare. Sa mga ngayon lang makakapanood dito, lalo na kung meron mula sa Unilever na makakapanood dito, explain ko lang, ha? Meron tayo ditong cuisine, Filipino, Thai, Japanese, and all, marami. Meron tayo ditong protina, at meron tayo ditong... Nakabaliktad ako? Baka masok ako? Meron tayo ditong putahe. So basically, kung ano man yung lumabas dito, yun ang lulutuin natin, di ba? Ito kasi, dinisign ko to para mag-explore ng fusion. Nang hindi ako nagsisimula from nothing, na hindi ko hugutin mula sa hangin yung konsepto. Tadhana ang nagdidikta, di ba? Kaya simulan na natin to, pare. Sabay-sabay tayo lahat, pati yung mga hindi pa nagkakape dyan. Meal of Fortune! Japanese, pare. Sabay-sabay tayo, pati yung mga hindi mahal ng mama nila dyan. Meal of Fortune! Ako, mahal ako ng mama. Beef! Japanese beef! Wagyu agad. Oo, wagyu agad yun. O, dito sabay-sabay tayo, pati yung mga matitigas ang katawan dyan. Meal of Fortune! Kilawin. Hindi. Kilawin. Merong tinatawag na beef tartar. Tama. Pwede. Hilaw yun. Pero Japanese. Kilawin, at least sa amin, actually, may mga nababasa ko, ang kilawin at kinilaw ay magkaiba. Ang kilawin daw yung hilaw sa suka. Ang kinilaw, yung parang luto. Hindi, luto na siya, tapos nilagyan na suka, yung parang ginagawa ni Papa. Pero kasi sa amin, interchangeable yung dalawang yun eh. Siyempre, i-research marami ng konti yan. Tapos, mukhang madali nito. Walang luto-luto to. Halo-halo lang, di ba? O sige, tara. Mamili na tayo, pare. Japanese kilawing baka. And kanina nga, napag-usapan natin. Hindi na tayo nag-research dito kasi nakaisip naman tayo agad on the spot di ba? Kasi isa lang naman ang dalawa actually, ang naiisip ko na pag-serve ng hilaw na baka. Isa yung beef tartar, isa yung beef carpaccio. Yung carpaccio, tenderloin yun na in-slice na talaga sobrang nilipis. Para sa samgyup. Parang ganun, oo. Mas makakapagpasok tayo ng flavors doon sa tartar, oo. So, Japanese, di ba? Yung beef natin, iuhuli ko na. Pero magsimula tayo sa sibuyas na pula, pare. Iwain natin ang pinaka-pino. Ibubrunuan natin to. May magtatanong siguro, pwede nyo ba i-food processor to Pwede nyo ba i-food processor? Siguro kung wala namang kakain at kailan makakita. Hoy! Nga, siguro kung wala namang iba makakita tapos kailan kakain, baka pwede na. Pero, pre, pag-usayan na natin, di ba? Yeah. Yan natin dyan. Next natin ay gherkins, pickles, cornichons, kung anong tawag ko dyan. Basta pickles na pwede namang malaki, pwede namang maliit. Gusto ko to Kuhain lang natin ng maliliit lang din. Parang kasi liit nung sibuyas na pula natin. Yan natin dyan. Spring onions, pare. Yan. Pinaka-pinong kaya nyo rin. Natin dyan. Siguro tinatanong nyo, Ninong, asan yung Japanese dyan? Ninong, asan yung Japanese dyan? Yun. Eto, pare. Kasi rin to This is yellow pickled radish. Dapat ipapalit ko siya actually doon sa cornichons. Pero sabi ko, isama na lang natin, di ba? Ganun lang din, maninipis lang. Gaya natin dyan. Eto, alam nyo na to. Ito yung red pickled ginger. Eto naman, ang lasa nito ay medyo maalat-alat. Ayun maluya siya, syempre, di ba? Eto konti lang Ito yung nilalagay sa taas ng gyudon. Ganun lang din. Yan, lagay natin dyan. Tapos isa pang nilalagay doon, pre, ay mustard. Ngayon, meron tayo ditong Japanese mustard.
Para siyang wasabing maalat. Ngayon, ito yung isa. Meron kami dito totoong wasabi. Galing Japan. Hindi ito yung sabi doon sa binila namin, ha? Ito daw ay yung wasabing hindi tinitimpla. Ito ako, pre. Ito ilalagay ko. Kesa dun sa Japanese mustard. Pero gusto yung Japanese mustard, wala namang problema. Ganun lang. Tapos, pre, meron niyang itlog nilalagay sa mixture. Tapos meron pa itlog on top. Yung itlog, ginagamit siya as emulsifier kasi nilalagyan pa ng mantika yan para para maging aioli. Kaya halo siya sa mustard. Pero, kesa yon, ang gagamitin ko na lang ay ladies choice. Mayonnaise, pare. Siguro mga ganyang karami. Pero kunyari, gusto nyo talaga maglagay ng itlog dito, wala namang problema. Kasi nag-prepare din kami dito, pare, ng quick-cured egg yolks. Oo, ito ay Japanese soy sauce, asukal, egg yolk. Lagay natin dyan. Saluin natin to. Ito yung bonitong durog. Mababasa kasi to. So halos malulusaw siya. Flavor na lang ang may iwan sa kanya. Tapos ito naman, nori strips din. Konti lang din. Yan. Iyan. Tapos yung baka natin, syempre, kailangan Japanese din yung beef natin, pare. Meron tayo ditong A5 Wagyu na gagamitin, di ba? Pakita mo dito, baka di sila naniniwala. Nakalagay, Japan. Hindi Tayuman ang nakalagay dyan, ha? Tuyuin lang natin ng konti. At ito pala ay semi-frozen, pare, para lang mas madaling hiwain. Trima natin to, tanggalan natin ng mga taba. Ako isa. Yan ko na asin. Okay. Kailangan, hiwasan ng maliliit, ha? Take your time para mahiwa nyo na maganda. Pero wag di masyado matagal kasi yung karne ay lumalamig. Sorry, umiinit pala. Ganyan na natin dyan. Haluin na natin yan. Oh. Diba? Asin. Ring mold. Yan. Siguro tatanong nyo, asan yung kilawin aspect dyan? Ninong Ray, wait lang. Asan yung kilawin aspect? Sagay natin ang hukay sa gitna. Ito yung kilawin aspect niya. Meron tayo ditong rice vinegar, Japanese rice vinegar. Hindi ko kasi pwedeng ikilaw muna yung baka. Ang pangit na magiging texture nun, di ba? Kasi madi-denature na yung niya, proteins niya, medyo magiging mas chewy siya ng konti. So as flavoring na lang yung kilaw niya. Kung tutusin, ang dami din mga acidic component dito, so okay lang, di ba? Kuha tayo nitong ating Japanese soy sauce with brown sugar. Lagyan natin sa gitna. Kuha tayo ng egg yolk natin. Tapos, tatakpan din natin yan, pare. Furikake. Imbis na sesame seeds lang, ito may dagdag na flavor pa, di ba? So, lagay lang uli natin yan sa taas. Voila! Tapos ngayon, mabibitak yan. Kasi nga, yung structure niyan sa gitna ay hindi maganda. So, maganda pag table side, tsaka mo igaganon agad sa kanila. Diba? At eto na, pare, ang ating Japanese kilawing beef, diba? Na mukha namang masarap. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Take para natin yan. Pero bago yan, Jerome, mo muna konti lang. yabang naman. Japanese kilawing beef, the perfect bite. Saan tayo nakakain ng beef tartare? Sa Gordon. Halos ganun din. Yung hindi ko na maalala yung lasa doon, what I remember is the texture. Ganun din siya. Well, kung tutuusin, hilaw na baka texture, yun lang naman din talaga yun. Ngayon, try natin sa tinapay. Dapat talaga hindi ganitong tinapay, ha? Dapat masosyal lang konti, ha? Parang siyang pre? Karne salad. Gagawin mo sa'yo. Masarap. Masarap, di ba? Yeah. Alam mo yung feeling niya? Oh. Kinilaw na oyster. Medyo. Ganun Yung hindi yung naluluto. Oo, Hindi yung naluluto. texture. Oo nga, no? Tama ka doon. Tapos ang dami nangyaring texture sa bibig mo, yung baka. So yung mga nangunguya ka, mga bits. Si Alvin isa ang pinaka hindi adventurous sa amin lahat. Tanong ko lang, kumakain ka ba ng sashimi? Hindi mo first choice. Hindi siya, like, iniisip ng iba na, yak, hilaw na karne, amoy palengke. Alam mo yon, hindi ganun eh. Okay siya. Okay sa'yo yan. Oo nga. First time mo ba kumain ng hilaw na karne? Ilang hilaw na baka. Ano kinakain mo hilaw na manok? Sashimi, kumakain ka ng sashimi. Sashimi. Okay sa ito. Okay, parang Okay. may pagkaganon nga. Ang lambot ng karne. Ang lambot ng karne, di ba? Ang lambot ng karne. Hindi overcook yan kasi hindi talaga kinok yan. To be perfectly honest, etong hindi mo talaga makukuha ng, kunyari, dalawang cuisine 50-50. Hindi talaga ganun eh. Tatlong cuisine, 33-33-33. Hindi talaga mangyayari yung bagay na yun. Sadyang merong isang aspeto dyan na mag-overpower sa iba. Pero importante, yung mga elemento na hindi natin usually pinagsasama-sama. Kapag kasama natin sa isang dish, masarap. Ito kasi yung paraan kung paano tayo makakuha ng mga bagong flavors. Mag-combine tayo ng mga bagay na hindi naman natin usually i-combine, di ba? Hindi na wala yung identity ng beef tartare. Pero lasa mo yung nori, lasa mo yung bonito, lasa mo yung luya, sabi Yung nga ni wasabi. Alvin. Yung wasabi, sakto lang siya. Masarap to. Pero again, naintindihan ko kung hindi nyo trip to. Pero
sa akin lang, try natin maging adventurous paminsan-minsan. Para sa ating pang-apat at huling trend, ito ay culinary roots, pare. Kadalasan naman sa mga trends na to ay self-explanatory na, pero basahin pa rin natin ang content. An exciting growing menu trend that celebrates and revives lesser-known regional cuisines, honoring indigenous ingredients and cooking techniques that connect to cultural heritage. So basically, dahil nga yung previous trend, di ba, globalisasyon. Minsan, nakakalimutan nating bumalik sa luma, papunta tayo sa bago. Ako, aminin ko, medyo guilty ako dyan. Excited din ako sa sa mga panibagong cuisine minsan mas tumitingin tayo sa labas kaysa sa loob. Ang tayo nga, ang mankind nga mas malayo pa ang pinunta sa space kaysa sa ilalim ng dagat. Isa sa mga naging talagang malaking exposure ko sa cuisine na meron akong kakaunting alam, pero mas lumalim lang dahil sa taong to, ay ang Baguio o Cordillera cuisine at tulong yan ni Baguio Mountain Man. Mula nung nakasama ko siya sa camping, ang dami niya mga dinadala kung ano-ano ingredients. Tinan mo to, tinan mo yan, tikman mo to. Ang sarap, di ba? Kakaiba. Kasi hindi ko alam yung mga yun. And tinitima ko siya, lasa tong Filipino food, pero parang hindi rin. Dahil kasi, ang kwento lang naman ata ni Chubby to, na ang Cordillera daw ay hindi talaga nasakop. Hindi siya nasakop. So, yung indigenous identity nila ay nanatili. It makes a lot of sense, di ba? So, hindi siguro, for the lack of better term, na nahaluan ng kung ano man, di ba? Tayo kasi nahaluan na tayo ng kung ano-ano di ba? At dahil nga doon, ito ang gagamitin natin. Although, etong bagay na to, ito ay etag pala. Ito ay ang, siguro I guess, pinakakilala sa hindi masyadong kilalang cuisine. Kapag sinabi mong kakaibang pagkain mula sa Cordillera o dun sa area na yon, Baguio, kasi yun yung pinakamalapit na city doon sa area na yon. I think ito yung naaalala natin. Pero aminin natin, hindi naman tayo lahat nakakain pa nitong bagay na to. And ako mismo, personally, hindi ako masyado exposed. Naririnig ko na to sa mga kwento ng prop ko dati na, ay, ano yan? Nagpapalit pag umakyat kami sa Cordillera. Pinapalitan namin ng sardinas yung mga itag nila. Tapos kinukwento pa niya na yung mga natives daw doon, pag binigyan mo ng sardinas, sinuhugasan pa daw nila. Kasi hindi daw sila sanay, bakit daw kulay pula yung sarasarong isda? Parang ganun. Kwento niya lang naman yun. Pero, kasi baka mamaya kumuha tayo ng mas malalim na ingredient tulad halimbawa ng pinakamasarap na tikman ko, yung wanas, yung tumbong sausage. Baka masyado na siyang malayo. At least eto, karamihan sa atin may faint knowledge. Eto, hindi ko alam kung puzzle piece ba to na magkaduktong ba dapat to. Hindi. Baka sabihin nyo, buto yun. Ito, di tayo sa balat. Matigas talaga to, pre, kasi 2 taon nga to naka-age. So ngayon, kuha tayo ng isang kakaibang ingredient. Dapat lutuin natin into something familiar. Ngayon, yung something familiar na yun, dahil gagamitan natin ng kakaibang technique at kakaibang ingredient, kailangan ma-elevate siya. Gagawin natin tong very familiar na ulam na... Wala pa. Ginataang sitaw at kalabasa, pare. Pang-araw-araw na ulam. Pero gagamitan natin ng etag. May nakahanda tayo ditong pressure cooker, pare. Lalagay lang natin yan dyan. Palambutin lang muna natin to. Tapos, from here, doon na tayo gagawa ng ginataang sitaw at kalabasa, pare. So, yung etag natin, pare, ayan. Lumambot na siya. Ngayon, may choice tayo. Ano ba i-serve natin? Eto ba o eto? Parang mas maganda lang kasing i-serve yung buntot kasi mas mas kakaiba. Alam mo yun? Ngayon, eto sabaw natin. Actually, ang bango. Amoy siyang ham. Tikman mo. Masarap, no? Oo, wala tayo ibang nilagay dyan. Etag lang. So, dahil napakasarap yung sabaw niya, gamitin natin yan. So, ginataang kalabasa, di ba? Yan. Hiwain lang natin to ng maninipis. Siyempre, pakukuluan natin to dito sa katas ng etag. Siyempre, ginataan sitaw at kalabasa. Ano kulang dyan? Papaya. So ngayon, ang naisip ko din ginawa natin dun sa crispy kare-kare pre, yung binuhol natin sitaw. Ganun yung gagawin natin dito. Hindi ako naka-imbento nun Hindi ako naka-imbento. May mga nag-credit sa akin. Hinuray mula nung ginawa mo yan. Ang dami nang gumagawa. Hindi ako naka-imbento. Ginaya ko lang din yun So malamang alam nyo na kung paano gawin yun. Pero kung sakaling hindi pa, manatili ka sa channel na to. Pakulo muna tayo tubig. Kumukulong tubig, lagyan natin ng suka. Tapos lagyan na rin natin ng asin. Tapos ito yung sitaw natin. Hindi natin siya kailangang maluto ng sagad. Yung lumambot lang muna enough para mabuhol natin siya. Tapos kunin na natin tong papaya. Leche. Natin dyan. Check natin kung flexible na siya enough. Malambot na. Okay na yan. Gawin na natin yung sauce, pare. Madali lang to. Sibuyas, pare, kasi kailangan nyo nakagise. Iwain lang natin. Yan natin dyan. Para may lasang gisa pa rin. Bawang. Iba kasi rin yung lasa talaga ng ng gisa. Alam natin yan di ba? Tapos lagyan lang natin ng gata. Ito na yung gata sa ginataan, di ba? Ngayon, lulutuin natin ito saglit lang.
hanggang parang kumulo lang. Kasi ayaw nating magmantika yung gata, di ba? So gata na may ginisang sibuyas bawang, lagay natin dyan. Tapos gilingin natin, pare. So hindi buo-buo yung kalabasa nito. Hop! No! Chicken powder. Flavor booster lang, pare. Halos tapos na yung dish natin. Ito na lang, yung ating sitaw. Literal na ibubuhol mo lang yon. Normal na buhol. Yan. Hindi siya tirintas actually. Mas mahirap pa yung tirintas. Ito literal na patong-patong na buhol lang. Ngayon, bakit mo gagawin to sa labas ng aesthetics? Para yung sitaw, isang kain. Ang ganda, saya ka na yan. One bite yan, pre. Gisa lang natin ng konti to para lang kumintab tsaka baka magkakulay ng konti. Pero pag ginisan nyo, medyo lambing-lambing laang kasi baka kumalas yung buhol. Ay, grabe. Wala pa! Ay, grabe yun. Uy. Oh, lalagyan mo niyan. Wow. Ano ba to? Advance ba to? Hindi, actually, okay naman siya. Oo, Maganda tingko, naman siya. okay na Mukha yan. siyang fine dining, pre, Tama. di ba? Oh, at eto na, pare, ang ating etag, ginataang kalabasa na nagre-represent ng culinary roots, pare, na mukha naman talagang napakaganda. Pero ang tanong, masarap ba? Paano natin malalaman yan? Tikman natin yan, pero dyan ako gusto ko muna. Pagkila. Yeah! Tikman natin muna to, yung sauce muna. Diba? Next, yung sitaw. Ito paborito ni Alvin to. Gaganyan mo. Ngayon, magandang pagkain. Fork and knife yan. Yeah. Kaso Pilipino tayo diba? Pwede, ilabas ang kanin. Tayo dito. Uy! Uy, ayun. Ang sarap. Nakita mo yun? Kaso nakatagilid yung camera, hindi ata nakita. Anong the perfect bite, pare? Hindi tagay maalat-alat. As expected. Tapos pag tinignan mo dito, iyayeli ka dito. Cured na cured yung itsura niya, di ba? Napalambot natin. Tinan mo yan, pleki. Tapos malagkit siya kasi nga ito ay buntout, pare. Isa sa pinaka malagkit na parte ng baboy. Ayun, uy! Ano yan? Kainin ko yung balat, Tingnan natin. Ang sarap ng balat. Para sa akin kasi, ang majority ng lasa ng sitaw at kalabasa ay nandun sa kalabasa at gata. Yung medyo nadudurog-durog na ng konti yung kalabasa. Tapos yung sarsa doon, oo. Yung iba, na lang yun supporting cast na lang. Yun nga, okay siya. Although, sabihin ko lang, yung karne niya, parang ham nga talaga. In the sense na, cured siya, iba na yung texture niya. Yung smoke nandun, sagad yung smoke. Tapos yung medyo dun sa part ng ham na medyo mahibla, na ganun siya. Hindi siya like kasing tender ng, let's say, pork belly. Hindi man ito ang tradisyonal ginagawa nila sa etag. Kapag mas na-expose pa ang maraming tao dito sa ingredient na to, mas makaisip tayo ng mga bagay-bagay patungkol dito. Masarap to, pare. Try nyo. Mga inaanak, sana meron kayo natutunan dito sa episode natin kasi ako, nung pumunta ako doon, napakarami kong natutunan, napakarami kong naiintindihan ng mga bagay-bagay. And kayo, kung gusto rin maintindihan ko ano yung naiintindihan ko doon, download yung report, pare. Etong laman nito, nandun sa report na dyan, sa description, nandiyan din sa top comment, lagay mo sa top comment na, tapos ipin mo. Promise, sobrang meaty, sobrang juice niya. Ang dami nyo impormasyon malalaman dyan kung ikaw ay may negosyo, nagbabalak magnegosyo, o kahit content creator. Marami kang makuha kasi dito natin malalaman yung mga uso ngayon di ba? Kasi hindi ito basta-basta inassume lang. Ito talaga ay pinag-aralan, ito ay pinagbuhusan ng resources, ito ay pinagbuhusan ng talino at oras. Kaya, importante itong bagay to. Huwag natin sayangin itong opportunity na to na bigay lang sa atin ng Unilever, di ba? Walang bayad dyan, pre. Walang bayad dyan. Click mo lang yan, tapos download mo na. And sa mga inaanak ko dyan, sana nag-enjoy kayo sa episode to. Ako, nag-enjoy ako sa episode to. Nag-enjoy ako sa episode na to and maraming salamat sa Unilever Food Solutions sa pagpapalipad sa amin sa Thailand. Napakaganda po ng Thailand. Napakaganda ng Bangkok. Napakasarap ng pagkain. And sana next time sa Paris. Sa Israel. Israel, Japan. South America. O kaya Malaysia. Pero yun nga, maraming salamat. And kung gusto bang makaparoon ng mga gandang video, ayan, click nyo lang. I love you mga inaanak and maraming salamat ulit sa Unilever Food Solutions. Mwah.